Purihin ang Diyos sa araw na ito. Naway pagpalain tayo ng Diyos sa lahat ng bagay, spirit, soul, and body, sapagkat tayo ay may tatlong party ayon sa 1 Thessalonians 5:23. May tatlo tayong bahagi sa ating kabuuan, ating pagkatao, ang spirit, soul, and body. At ang ating spirit, ito yung nakikipag-ugnay sa espiritu ng Diyos o kaya sa espiritu ng Diablo. Kung ikaw ay makikinig sa mga salita ng Diyos at ikikiling mo ang iyong pakinig, nakikipag-ugnayan tayo sa espiritu ng Diyos. Pero kung kasamaan naman ang ating napapakinggan, ay ito naman yung espiritu ng mula sa Diablo. So sa oras na ito, ang espiritu ng Diyos ang ating pag-uusapan, pagkat ang ating buhay ay binubuo ng tatlong bahagi, spirit, soul, and body. So napakahalaga na magkaroon tayo ng ugnayan sa espiritu ng Diyos. God is a spirit, John chapter 4 verse 24. At dito sa video natin ngayon ay ating mauunawaan yung pananampalataya na ginugusto ng Diyos. Marami ang nananampalataya, ngunit ayon sa Lucas, ating babasahin sa Lucas chapter 18, ang Panginoon ay nangako na siya ay babalik at ang Diyos ay tapat. Ang Panginoon Jesus ay tapat na tutuparin niya ang kanyang pangako. Ngunit ito ang katotohanan na dapat nating malaman at pakaingatan, na dapat alam natin kung ano ang pananampalataya na ginugusto ng Diyos. Dahil sabi niya, when the Son of Man cometh, shall he find faith on earth? Na sa pagbabalik ng anak ng tao, sabi niya, kung maririnig natin yung mga pangangaral ng ating Panginoon Jesus, sinasabi niya siya anak ng tao. At sa kanyang pagbabalik, when the Son of Man cometh, shall he find faith? Makakasumpong kaya ang Panginoon Jesus ng pananampalataya, sabi niya, sa kanyang pagbabalik. Anong pananampalataya ba ang tinutukoy ng ating Panginoon Jesus? Pananampalataya ba na ginugusto ng Diyos o pananampalataya na gusto ng tao? Meron pong tinatawag na pananampalataya sa labi. Yung labi ay nagsasalita na siya ay naniniwala sa Diyos, sumasampalataya sa Panginoong Jesus. Ngunit kakaiba ang kanyang ginagawa, taliwas sa kanyang pananampalataya. Oo, ang kanyang bibig ay nagsasalita na siya sumasampalataya, ngunit ang kanyang soul at ang kanyang place, ang kanyang body, iba ang ginagawa sa sinasabi ng salita ng Diyos. So kailangan masynchronize yung ating spirit, soul, and body, na kung ano yung sinasabi na pananampalataya na hinahanap ng Panginoon. So ito yung pananampalatayang akma sa panahon na kung ano ang ginagawa ng Diyos, kaya kailangan natin tanggapin at sampalatayanan. Nang unang naparito ang ating Panginoong Diyos, hinahanap niya ang pananampalataya ng bayan ng Diyos, na pinili ng Diyos, na choosing ng Diyos ng mga tao, choosing people of God, ang lahi ni Abraham, ang 12 angkan ni Israel. Ngunit nang dumating ang ating Panginoong Jesus, ay hindi nila nakita kung ano ang ginagawa ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesus. Kaya ang pananampalataya na hinahanap ng Diyos ay hindi masumpungan sa kanila. Hindi sila sumampalataya sa ating Panginoong Jesus. So sa pagbabalik ng ating Panginoong Jesus, gayon din. So nawa, aral sa atin yung nangyari sa mga Hudyo sa panahon ng unang pagparito ng ating Panginoong Jesus, na they have faith by lips. At hindi yun nakakalugod sa Panginoon. Kailangan natin yung ating pananampalataya ay nag-ugat sa ating pakikinig.
sa salita ng Diyos. So, kailangan natin makinig, kailangan natin mag-aral sa salita ng Diyos, kailangan natin magbasa, makinig sa mga nangangaral kung may pagkakataon tayo. Kung tayo na-invite sa pagdalo sa isang gawain, tayo ba ay bukas? O pag may nag-invite sa atin, sasabihin natin, ako yung may pananampalataya. So, sinasabi ninyong bibig ni ikaw ay may pananampalataya. Ngunit sino yung sinasabi ng salita ng Diyos? Ang mga sumasampalataya, ang mga anak ng Diyos ay nakikinig ng salita ng Diyos. So, napakahalaga nating makita sapagkat may pananampalataya na hinahanap ang Diyos. At ang pananampalatayang ito, yung pananampalataya na nakapagbibigay kalaguran sa Diyos. Pananampalataya na hindi sa labi lamang, sinasabi, naniniwala at sumasampalataya ako na may Diyos. Ang Panginoon Sos namatay. Yun po ang tinatawag na faith by lips. Ngunit yung pananampalataya na umaakma sa panahon ay yung ating malaman kung ano ang ginagawa ng Diyos sa kapanahonan. So yun pinakamahalaga nating makita na ang ginagawa ng Diyos ay ating masampalatayanan. Yun ang pananampalataya na hinahanap ng Diyos na malaman natin kung ano yung kanyang ginagawa. Hindi tulad ng unang pagparito ng ating Panginoong Hesus na ang Diyos ay gumagawa. Sabi ng Panginoon, ginagawa ko kung ano nakita ko sa aking Ama. Pero hindi nila na yun tinanggap, hindi nila sinampalatayanan sapagkat ang kanilang pananampalataya ay nagmula lang sa labi at hindi nila nalaman kung paano gumagawa ang Diyos ayon sa kanyang plano at layunin. Kaya naman, kinakailangan nating malaman yung pananampalataya ni Abraham. Yun ang hinahanap ng Diyos. Sapagkat yung pananampalataya ni Abraham, siya'y sumunod sa salita ng Diyos. Siya tumanggap ng salita ng Diyos, tinanggap yung plano at layunin ng Diyos sa buhay niya at nilakaran niya. Kaya siya ay halimbawa ng isang pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos. Kaibigan, kumusta tayo ngayon? Kumusta ang ating buhay espiritual? Kinakailangan nating malaman na magkaroon tayo ng ugnayan sa Espiritu ng Diyos, sa Holy Spirit ng Diyos upang malaman natin ang mga bagay ng Diyos. Sapagkat kung wala tayong ugnayan sa Espiritu ng Diyos, paano natin malaman ang mga bagay ng Diyos? Kaya sabi ng salita dito sa 1 Corinto chapter 2, dito na yung mga bagay na hindi natin alam, mga bagay na hindi natin nakita, mga bagay na hindi narinig ng ating tenga, mga bagay na hindi pumasok sa ating puso, yung mga bagay na inihanda ng Diyos para sa tao. Paano natin malalaman na ang Diyos pala ay naghahanda ng mga bagay na espiritual para sa atin? So, ito yung sinasabi ng salita ng Diyos sa aking babasahin. But as it is written, eye hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love Him. So, ang Diyos ay may mga magagandang bagay sa pananampalataya na Kanyang inihahanda sa bawat tao na magkaroon ng damdamin, pag-ibig, who love Him. Sabi dito, the things which God hath prepared, mga bagay na inihanda ng Diyos sa kanila na iibig sa Kanya. Ibig sabihin, hindi lang faith by lips. Pananampalataya sa labi, kinakailangan faith with the heart. Faith in God with our heart. Doon makikita ng Diyos kung iniibig natin siya. Anong sabi ng Panginoon? Kung iniibig ninyo ako, tuparin ninyo ang aking mga utos. Tuparin ninyo, sampalatayanan ninyo ang aking mga salita. So dito makikita natin mga kaibigan na ang pananampalataya na hinahanap ng Diyos ay yung malaman natin na yung ating isang party, yung spirit ng tao ay may ugnayan sa Espiritu ng Diyos. Kaya sabi dito, but God hath revealed them unto us by His Spirit, for the Spirit searcheth all things, yea, the things of God. For what man knoweth the things of a man, save the Spirit of man, which is in him? Even so, the things of God knoweth no man, but by the Spirit of God. So, ang pananampalataya na kinalulugdan ng Diyos,
Una ay magkaroon tayo ng ugnayan sa Kanyang Espiritu Santo upang ituro sa atin ng Holy Spirit ang mga salita ng Diyos na umaakwa sa ating kapanahunan, na yun ang tinatawag na pananampalatayang akma sa bawat panahon na kinalulugdan ng Diyos. Sa panahon na kung saan gumagawa ang Diyos, ay napakahalaga na ating sampalatayanan, sapagkat nang gumawa ang Diyos sa pamagitan ng Kanyang anak sa kapahayagan dito sa lupa, ilan lang yung naging mapalad na tumanggap, yung 12 alagad. At sa pamagitan ng 12 alagad, nagpatuloy sila na ipinangaral hanggang sa mga panahong ito ang kanilang aral ay taglay. At hindi ito pananampalataya sa pamagitan ng labi, kundi pananampalataya na nagmula sa puso. Inihayag ng Diyos yung kanyang damdamin. For God so loved the world. It's the heart of God na ibinibigay niya sa mga tao. Kaibigan, mahal ka ng Diyos. Nais ng Diyos na hindi ka mapahamak. Kailangan ng Diyos na ikaw ay sumampalataya sa Kanya at magtiwala. Isuko ang kanyang buhay sa Kanya. Kaibigan ko, ito yung desire sa iyong puso. Ang Diyos. Sa simpleng usal at dalangin, makikinig. God, speak the broken and contrite heart. Kapag mababa ang ating kalooban at malambot ang ating puso ang tanggapin ang Diyos, pagpapalain tayo ng Diyos sa spiritual na mga bagay upang pagkalooban niya tayo ng buhay na walang hanggan. Kaibigan, sa oras nito, salamat sa iyong panonood. Kung hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe. Ang iyong pag-subscribe ay napakalaking bagay upang tayo ay makapagpatuloy sa pagbabahagi ng mga salita na ang Diyos ay laging naghahanap ng pananampalatayang kinalulugdan niya. O kaibigan, huwag ka naman sanang maging quick by lips. Kailangan natin ang pananampalataya na tulad sa pananampalataya ni Abraham na kinalugdan at naging kaibigan ng Diyos. Sabi nga ng Panginoon, hindi ko kayo tawagin mga alipin, sapagkat ang alipin ay hindi niya nalalaman kung anong ginagawa ng kanyang Panginoon, kundi tatawagin ko kayong mga kaibigan. Kaibigan ng Diyos, kaibigan ng Panginoon, upang ihayag ang mga bagay hindi natin alam na mula sa Diyos. Salamat sa pag-subscribe. Sa Diyos ang papuri.